Hindi pwede kayong walang paki eh. Future ng bansa ito. Sinabotahe tayo. Tinarantado tayo. Mga PI kayo, plunderer. You get away with it? No way. Tatayo kami, madadali kayo, sasara namin kayo. Akala niyo, bibiro ako? Hindi ako nagbibiro. At hindi kayo basta-basta papatayin. Ipapipilahin namin ang Pilipino para sampalin kayo. Sampalin kayo. Kung tangatawin kayo, kung bambuhin kayo, para pagsisihan ninyo yung pagnanakaw ninyong ginawa. Hindi pwede kayo, and this goes for all PMAers and all MUP for that matter, hindi pwede kayong walang paki eh. Future ng bansa ito. Sinabotahe tayo. Tinarantado tayo. Tama lang na magalit yung taong bayan because karapatan nilang magalit. Sila kumakayod. Kayo rin kumakayod kayo. Kinakaltasan kayo ng tax. Merong VAT, merong income tax. Kinakaltasan kayo at pumapasok lahat sa gobyerno. Ang koleksyon ng Republic of the Philippines is 4.5 trillion. A big percentage of that is probably coming from yung mga BIR, mga customs, duties, etc., LTO. Pero meron ng portion galing sa income taxes ng tao. Kumakayod ang tao para suportahan ang gobyerno natin. They deserve the best service, government service. They can demand government service. Maayos, matino. Kaya ngayon, pagka ninanakawan tayo, yung simpleng droga, dumadami. Concern na sila, lalo OFW. Concern sila. Pag uwi nila, baka durugista na yung anak nila. O na-rape na. O yung asawa nila, bangag-bangag na. O ng babae na. Sira yung pamilya. Yun yung takot ng OFW. They deserve the best treatment, the best government service, the best output. Because binubuhay nila yung bansa natin. Ano? Okay lang yun, nakawan tayo? Okay lang na may komunista sa gobyerno? Okay lang ba na inaabuso tayo? Binabastos yung konstitusyon natin? Sa akin, di okay yun. That's why we have to stand up. Now, kung meron tayong differences, manigas kayo. Wala akong pakialam sa inyo eh. Hindi namin kailangan ang mga tao na sobrang taas, ang antas na yumabang na or baka nakinabang sa pagnanakaw once upon a time in their lives na they got away with it. So ngayon, pumipensyon na lang. Hindi namin kailangan ng mga ganong taong. Kailangan namin ay isang totoong Pilipino. Yun. That will count. Dun sa madaming Pilipino na gustong ayusin tong bansa na to. Ay, nako. Well, anyway, with or without the MUP, with or without the armed forces or the PNP, the Filipino people will stand up all together. Iba-ibang pinag-aralan, iba-ibang pinanggalingan, iba-iba yung religious na belief, iba-ibang probinsya, they will all stand up nationwide. That's how I want it to happen. Wala pang plano. Kaya mag-alala, mga Intel, wala pang plano. wala pang plano. It will, alam yung mga ganyan, di naman pinaplano yan eh. Basta pagka may hudyat, yun na yun. Because yung awareness ng tao eh, nararamdaman nila eh. Nangako kayo ng bigas eh, na 20, ano ba ngayon? 50 pa rin, 60. Hindi pwede yung style ninyo na magnanakaw kayo tapos kayo pa ngayon yung galit. Sinisita kayo, ini-snub nyo. Hindi pwede. That's why you have until December 25, BBM. Et al, lahat kayo. Kasi yun yung parang inaasam-asam namin. If you still don't get it, no? Yun, kaya nakaset yan ng December 25 para iregalo ninyo sa taong bayan. Para may masmasan kayo, magkaroon kayo ng konting respeto sa Diyos, kay Kristo, kay God Almighty, na He sent His only begotten Son. Sige, nagsakripisyo siya, magsakripisyo kayo. Aminin niyo yung mali niyo, and then, explain niyo yung pera. Yun lang naman hiningi namin eh.
Let's move on tayo. You can last until the end of your term, hanggang 2028. We come out with our own elections. Huwag niyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Mali kayo doon. Madadali kayo. Madadali kayo. Masasara Congress, masasara Senado. Huwag ninyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Huwag ninyong ipipilit yung pagkulong kay Duterte, PRRD. Nililinaw ko, PRRD. Kay Bato, kay Bongo. Ha? Lahat ng mga tao na sinasabi niyong involved sa EJK. Tarantado kayo. Wala kayong kredibilidad. Babanatan niyo yung mga taong yon. Meron tayong right to due process. Ibang korte aasahan ninyo, ICC. Meron tayong sariling judicial system. Mga gago kayo. Tapos kayo, plunderer. Mga PI kayo, plunderer. You get away with it? No way. Tatayo kami, madadali kayo, sasara namin kayo. Akala niyo, bibiro ako? Hindi ako nagbibiro. Alam ko, maraming susunod sa akin eh. No? Maraming susunod sa akin. Kahit isa lang ang sumama sa akin, si Metran. O kaya, yung mga commander ko. O kaya, yung FGF. Okay lang. Tatayo kami. Pero kung sumama ang taong bayan, lahat ng matitunong taong bayan, good luck sa inyo. Bilang na araw nyo. We will bring back the death penalty and you will all be under arrest. Lilitisin namin kayo 1 linggo. And then lahat ng guilty, hindi maka-explain ng salin sa actual assets ninyo to the third consanguinity, katay kayo. Death penalty. At hindi kayo basta-basta papatayin. Ipapipilayan namin ang Pilipino para sampalin kayo. Sampalin kayo. Kung hatawin kayo, kung bambuhin kayo, para pagsisihan ninyo yung pagnanakaw ninyong ginawa. Tumawid kayo. Hindi pwedeng may katwiran kayo eh. Kasi nagnakaw kayo sa bansa eh. Ninakawan nyo taong bayan. Ang pinaka-guilt ninyo is hindi per se yung pagnanakaw. Ha? Ang pagkakamali ninyo, pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Binoto kayo. Inabuso nyo. Yun yung sobrang mali. Because when people entrust their vote to you, binoto kayo, they gave you their power. Sila yung may-ari ng bahay. Ginawa kang caretaker. Tapos nun, sisirain mo yung tiwala na yon. Walang kapatawaran yon. Umalis, busy yung may-ari ng bahay, caretaker ka. Anong ginawa mo? Kung anong kinuha mo doon sa bahay, binenta mo ng binenta, o pinagkakitaan mo. Sinira mo yung tiwala. That's why the owner of the house can go back to you at malasing ka. Hindi lang sesante abutin mo. So, hanggang December 25, what are we waiting for? December 25, so that it will be your Christmas gift to us. And it will be your pagsisisi na inaamin nyo, nagkamali kayo, sige, explain niyo kung nasaan yung pera. I want a detailed explanation. Saan pumunta yung ginto? Saan pumunta yung PhilHealth? Saan pumunta yung lahat? Maharlika Fund, BBM. Wag na wag mong pipirmahan intuloy ang 2025 budget. Kasi, pagka tumayong taong bayan, i-rescind namin yan eh. We will revert to the 2020 budget. 4 trillion. Doon lang tayo. Na, yung 1 trillion na mapupunta pa sa armed forces, animal kayo, non-negotiable yon. Non-negotiable yon. Ang punto ko, gusto nyong depensahan kayo ng armed forces ninyo. 180,000 na lang. Dapat yan 300,000. 100,000 sa Air Force, 100,000 sa Navy, 100,000 sa Ground Force. And probably 50,000 sa Marines, no? Wala naman tayong beach landing na kinakailangan. Anyway, basta 300,000. Dapat ganun yung strength ng armed forces. And then all reservists na.
well-trained reservist. You expect people, young men and women to defend you. Pero yung budget na 70 billion, ha? Ikakaltas, binanatan nyo pa ng 35 billion. Walang niya kayo. 35 billion. Ilang taon nagmamakaawa ang armed forces? May 30 taon na. 30 years na. Mga walang niya kayo. And then, inaasahan yung i-depend kayo ng armed forces. Kami, taong bayan, ha? Mahal namin yung armed forces. Tsaka yung PNP. Binaboy nyo eh. Binababoy nyo. We will take command of the armed forces and the PNP. Sinasabi ko na. Kaya kayo mga AFP tsaka PNP, you better pick a side. Taong bayan o yung bangag o yung mga plunderer o yung komunista. Kung diyan kayo, you defend them to the death. Because kami, taong bayan, will defend to the death our right. Our right. The Constitution. Pag sinasabi nyo you will uphold the Constitution, you better understand the Constitution, what it is all about. It's not about a president. It's not about congressmen and senators or judges or institutions. It is about the Filipino people. Yung ideals ng taong bayan. Kaya nga may Constitution eh. Kaya nga niratify ng taong bayan yan.